So it's gonna be a story time with regards to how I manage my life from scratch. Like yung walang-wala na talaga. Umabot ako sa puntong yon up until naging okay ako. So, i-categorize lang natin kasi kung when it comes to relationship, meron din ako niyan. And for today is stick lang muna tayo sa finances. Yes. So, way back 2 years ago, like, umabot ako sa punto na nangungutang na ako for my luxuries. Luxuries, yes, yung para lang sa luho, ganun. Like, hindi naman siya importante, pero ipinangungutang ko pa. So, kung umabot din kayo sa puntong ganun, well, I think magkakasundo tayo. So, pag-usapan natin yun. So, dahil nga umabot ako sa point na naging walang-wala ako dahil sa pagiging gastador ko ng vonggang-vongga is nagiging wake up call ko yung pinakapunto ng life ko na nagkakalkal na lang ako ng barya sa mga wallets ko just for me to have pamasahe papuntang trabaho. And pagdating naman doon is naghahanap naman ako ng taong mapag-uutangan ko para makauwi ako papalik. Oh my God. 'Di ba kung I'll be checking myself way back before, like, ayoko ng ganitong buhay. Sabi ko noon. So, nag-decide ako na tumayo, bumangon, at hey, gumising ka na. Parang ang tagal mong natulog at may nagawa. Nagawa ba yan sa'yo, yung pag-shop mo ng vonggang-vongga ng mga kung ano-ano na lang. But, hindi ko naman din sinasabi na wag na kayong gumastos. Pero kung everything that's actually too much is hindi na maganda. Yan talaga yung natutunan ko. Kasi nagiging addict talaga ako sa pagbibili ng kung ano-ano na hindi naman importante at hindi nakakatulong sa future self ko. So, I'm sharing this to you para naman makakuha kayo ng idea kung paano nyo nga ba gagawa ng paraan yung mga sa sarili natin para makaalis tayo sa ganong setup ng buhay natin. Kasi ang tagal ko rin talagang nalulung doon. At paano nga ba nangyari na eto na tayo ngayon? Parang okay naman pala na mabubuhay din naman pala tayo kahit wala yung mga bagay-bagay na binibili natin. Diba? So, me personally, yun yung nagiging wake up call ko kasi umiyak talaga ako noon. Nasabi ko sa sarili ko, bakit ako nagkaganito? May trabaho naman ako. Hindi kalakihan yung sahod ko, pero kung ginastos ko lang ng maayos is mapagkakasya ko naman sana. O, diba? Ba't kailangan umabot pa sa pangungutang? So, dun yung nagiging wake up call ko talaga. And to be honest, pandemic time is not a suffering time for me kasi dun ako nagkaroon ng buhay. Paano? 'Di ba? Doon ako nagkaroon ng buhay kasi nung nag-pandemic is sa trabaho ko is nag-on-site kami. Kasi yung nature of work ko is graveyard work, and then ni-require kami to go on site, libre lahat. So, doon ako nakapag-ipon. Libre pagkain, libre kahit toothpaste, toothbrush, shampoo, sabon. Libre lahat, pati tulugan. So, doon ko naisip na why not grabbing this opportunity to save. O, diba? So, hindi naging torture sa akin yung pandemic time. Bagkos, naging blessing siya sa akin para makapag-start. And, true enough, right after the training session, kasi nagtitrain lang kami doon, and then right after that 1 month training is nag-work from home na kami. Pinapadala yung PC and all. I don't know kung sino makaka-relate, but yeah, yun yung naging scenario ko, and ginamit ko talaga yung opportunity na yun para makapag-ipon. And I'm so happy nung nakapag-ipon ako kasi nakakuha ako ng bahay na medyo maayos-ayos naman compare sa dati kong tinitirhan na nananatili lang ako sa mga barong-barong na bahay para lang makasurvive, ganon. And kung titingnan nyo ako, parang hindi naman sa pagmamayabang. Talaga, sabi ng kasama ko, Ruchi, doon ka nakatira. Hindi naman hindi ata nababagay sa yun. So, hindi ko iniisip yun na parang nadi-discourage ako. Bagkos ginawa ko yung parang encouragement or encouragement sa self ko para mag-strive hard para nga makaalis dun sa sinasabing parang bahay ng kukuk sa Bisaya. Ganon. So, ayun. Sabi ko, nga naman pala. Kasi kung tutuusin, kaya naman ng sahod ko. Bakit hindi ako makaalis-alis dun sa bahay na
sobrang kawawa. Like, yung bang katabi mo na yung mga ipis, daga, pag natutulog, nagigising ka na lang kasi, oh my God, nag, yung bang gumagafang na yung ipis sa paa mo, pati yung zaga, diba? So, ayun, nung naging wake up call ko yun, dumating nga yung time na nag work from home na. So doon, mas nakatipid pa kasi syempre pag nasa on-site ka, kung hindi libre lahat is andun naman lahat ng mga temptations kasi malapit kami sa mall, and so every time na we're going out is andun yung mga coffee shop, andun yung mga grocery store, department store na pwede talagang mag-tap sa'yo para gumastos. But when the time comes na nag-work from home na kami, very blessed talaga ako na nagiging ganun yung setup kasi nakakapag-ipon talaga ako. And alam mo ba, yung mga time na nag-work on-site kami dahil nga libre lahat, doon ako nakapag-ipon ng pang advance deposit ko sa bahay na gusto ko at pinapangarap ko. So nakakuha ko ng paupahan na 2-story, yes. So sabi ko, this is it. Umpisa na ng aking mga pangarap para matupad. So sinishare ko to sa inyo hindi para magyabang ha, kundi para ma-encourage kayo kung pinagdadaanan nyo rin yung pinagdaanan ko. Yes, huwag ka makontento lang sa okay na to, pwede na to. Kasi kung pwede mo namang gawa ng paraan para maka-alfas doon or malagpasan mo yung sitwasyon mo na yan na mas okay naman, much better than what you have right now, then bakit hindi, diba? So, yun na nga, nakapag-ipon ako, nakakuha ko ng bahay na 2-story and I'm so happy by that time, and nakakuha ko for the first time ng internet connection by myself. Oo, nakapagpundar talaga ako. For me, pundar na yon girl. Kasi nga, hindi naman vero yung makapag-ipon ng 5K during that time. And, ginawa ko pang 10K kasi advance deposit nga. 5K kasi yung bahay. So, in-story ko lang to sa inyo kasi nga, happy ako sa naging achievement ko during that time. Even if, hindi naman ganoon ka-vonggang-vongga. Pero, kasi nagawa ko mag-ipon. Diba? So, congratulations to my old self na ganon. Kasi nga, nakalagpas na ako dun sa scenario ng nagkakalkal ng varya. Ganon. So, nung nakuha ko yung bahay, dun ako na-encourage na maggamit-gamit naman. So, eto, lesson learned ha. Kapag ka nagre-renta lang kayo, I'm not saying na huwag nyong bilhin yung mga bagay-bagay na gusto nyo. Kasi kung afford nyo naman, why not? Pero kasi, nung time na move na ako dito sa province for good, is naiwan ko lahat. Although, naibenta ko naman yung Eva na napapakinabangan pa, pero still, nasasayangan ako kasi medyo malaki-laki rin yung mga naifundar ko doon. Diba? So, lesson learned, kapag ka nagre-rent lang kayo, be contented of what's just very useful, like rice cooker, yung mga ganon, kalan, ganon, yung mga basic, yung mga anik-anik lang, wag na. Okay? Kasi iiwanan mo rin lahat, and most of the time is pag sira na siya, wala na rin naman ng bibili. Diba? So, hindi na rin siya naging useful and hindi mo siya matadala, especially like me na nag-move na dito sa province for good. So, yun yung buhay ko, story time ko from being lugmok up until now. Now, I can say na okay na ako. Like, financially, emotionally. Charis, nagyabang ba to? Hindi. Shinare ko lang kasi happy ako sa narating ko. Malayo pa ako sa gusto kong marating, but I can say that I'm too far from who I used to be. So, pag pinag-usapan natin yung personal kong buhay sa relasyon ako, ewan ko na lang kung hindi tayo mag-drama-rama. Okay? So, I think that's it for now, and I'm gonna share more of my story onwards, yes, in the next videos that I'll gonna be sharing to you. This has been Cha. Thank you so much for watching. Hope to see you again on my next one.